Ikaw na bihira sa mundo, isang dragon na dapat maglakbay at magtagumpay sa mga pagsubok. Ngunit naghangad ka ng pagpatay upang maging masamang dragon. Ngayon, hindi ka maaaring manatili. 100 taon akong pinigilan ng inyong magguro. Ang galit at puot na ito ay hindi magkakasundo magpakailanman. Pinatay ang masamang dragon. Anak, malaki ang iyong kabutihan. Salamat sa pagtuturo mo, guro. Ilang araw na hindi nakita. Lumalim pa ang iyong kakayahan, magaling. Narito ako ngayon, may mahalagang bagay na ipag-utos sa iyo. Ito ang kasunduan sa pag-asawa mo sa anak na babae ng pamilya simula pagkabata. Ngayon ay dumating na ang panahon, oras na para tuparin ito. Totoo ba? Akala ko. Dahil kayo ay magkasintahan, ako at si Lolo Chi ay nagkasundo sa kasunduang ito. Ngunit, Ano? ang paghihiganti sa iyong mga magulang, oras na para ito ay tapusin. Kuya, ito ba ay ang pamilya Xi? Ano naman, hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka na. Narito ako para kay Yunit, si Shengsu. Upang tuparin ang kasunduan sa pag-aasawa, pakisabi sa kanya. Nababaliw ka na sa iyong kahabag-habag na anyo, peking kasunduan, nagpapanggap ka pa, na ikaw ang nobyo ng aking amo. Bah, umalis ka na. Kung hindi, gagamitin ko ang aking baton. Kung hindi ka naniniwala, tingnan niyo ito. Talagang kasunduan sa pag-aasawa ng imo. Ano ang tinitignan mo? Anong kasunduan sa pag-aasawa? Ginang, Hindi ko inakala, ikaw na hamak na tao, ay talagang naglakas loob na pumunta sa aming pamilya, Tsi. Talagang nagulat ako. Ano ang ibig mong sabihin? Bibigyan kita ng 200 piso. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, ang kasunduang ito ay wala ng saysay. Tuparin ang kasunduan, ikaw na galing sa liblib na bundok. At lumabas na isang taong walang alam, hindi ka ba tumingin sa sarili mo? Karapat dapat ka bang pakasalan ang anak ko? Kaya, balak ninyong talikuran ang kasunduan, tama ba? Sa totoo lang, ngayon, ay ang araw ng kasunduan ni Sheng Chu. Kaya ang pagpapawalang saysay sa kasunduang ito ay may kinalaman din sa kanya. Ano naman, gumising ka na. Hindi kayo magkatugma, magkaiba ang mundo ninyo. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Ikaw, naglakas loob ka pang itulak ako. Bakit hindi ninyo siya pigilan? cheer. Maligayang araw ng kasal. Bakit hindi ka ngumiti? Sino ang lalaking ito na nakapagpabago sa ugali ni Chuyer sa harap ng maraming tao? Ang hamak na ito, naglakas loob ang pumasok sa aming tahanan ng Si. Palayasin ninyo siya agad. Kaya, ngayon ang araw ng iyong kasunduan, tama ba? Hindi. Kaya, akala mo rin ba, isa akong hamak na taga-bundok? Na hindi ka dapat sa iyong mataas na katayuan, kaya mo ako tinalikuran. Hindi ganoon. Kasunduan. Anong kasunduan? Lin, umalis ka na rito. Kung hindi, magiging masama ang aking loob. Wala na siya, nagkakagulo pa sa kasunduan. Hindi siya palalampasin ng mga pamilyang Chi at Zhao. Tama, tingnan mo si Ginong Zhao. Halos kainin na siya ng tingin. Sino ka para manggulo? Sa kasunduan ng aking anak, kung ngayon ay hindi ka magpapaliwanag, ako si Zhao Hao, ay tiyak na hindi ka na makakakita pa bukas. Sino ako? Ako ang nobyo ni Zhao Shengsu. Ginong Tsi, ano ang ibig mong sabihin? Kung may kasunduan siya sa inyo, ano naman ang anak ko? Ginong Si, niloloko mo ba kami? Akala mo ba madali kaming apihin? Kapatid na Zhao, pakinggan mo muna ako. Ang sinasabing kasunduan ito ay sinabi lang ng dating matanda noon. Isang kasunduan sa pagkabata. Mga pamahiin lamang iyon. Anong panahon na ngayon? Sino pa ang nag-aalala? Sa mga kasunduan sa pagkabata? Tama, Ginong Zhao. Huwag kang magalit, lahat yon ay iniwan ng matanda noon. Ngayon ang matandang Si ay matagal nang wala. Hindi na yon mabisa ang anak kong babae. Ngayon ay sikat na sa Yanjing, isang henyo sa negosyo. May malaking hinaharap, isang foinis sa kalangitan. Payuhan kita, huwag ka nang mangarap, palaka. Hindi ko alam kung saang bundok ka galing, basura. At ayaw ko ring malaman, pero ngayon, umalis ka na sa tahanan ng Chi. Lumayas ka, ito ang kasunduan ko.
Si Chuy ay akin. Naiintindihan mo? Tama, ang tulad ni Ginong Zhao, isang anak ng kilalang pamilya, isang negosyante, ay ang dapat pakasalan ng anak ko. Umalis ka na. Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Hindi mo ba naiintindihan ang pagpapaalis? Kailangan pa bang palayasin ka para sumuko ka? Chuy, ikaw. Palayasin ako. Sa inyo lang. Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, sa inyo lang ba? Hindi ako alis dito. Ang kapal ng mukha mo. Nandito kami, tapos ganyan ka magsalita? Isang bagay ka lang na walang respeto sa nakakatanda. Kung mananatili ka pa, puro problema lang ang dadalhin mo. Grabe, wala na talagang batas. Apos na talaga, itong lalaking to. Kahit hindi siya mamatay ngayon, magiging lumpo siya. Kapat dapat lang sa kanya yon. Talagang hindi alam kung kailan mamamatay. Magbabayad siya sa kanyang kapusukan. Ikaw, isang basurang galing sa probinsya. May lakas ng loob pang hawakan ang kasunduan sa kasal. At maggulo sa engagement party ng anak ko. Yun talaga. Si Ji Zhao ang napakagaling. Siyempre si Ji Zhao ang pipiliin. Isang tunay na dragon at phoenix sa mga tao. Mukhang masyadong tahimik ang aming pamilya Zhao nitong mga nakaraang taon. Kahit sino na lang, busa man o aso, ay may lakas ng loob ng tumalong talon sa ibabaw ng aming ulo. Ang dalawang kamay mo o ang dalawang paa mo. Ikaw na ang pumili ngayon. Narinig mo na? Pumili ka na. Sa loob ng 1 minuto. Kung hindi ka makapili, pareho mong iwan. Ano? May masakit ba? Huwag mo akong gagalawin. Ako. Ano naman kung galawin kita? Ikaw, itawan mo agad si Ji Zhao. Kung hindi, hindi ka makakain. Nang maayos. Mali. Hindi na ako ulit. Mababali na. Ano pang hinihintay nyo? Hindi pa nyo ba habulin at itaboy? Ang gago na to palabas. Huwag kayong lumapit. Mababali na talaga. Bitawan mo ang anak ko. Ikaw, mababang uri. Kung hindi mo siya bibitawan, kukunin ko ang buhay mo. Mga tao. Linbay, huwag kang magpakatigas ang ulo. Kung magmamakaawa ka ngayon kay Ji Zhao at humingi ng tawad, bibitawan ka naming parang aso. Kung hindi, itatapon ka talaga namin sa ilog para maging pagkain ng isda. Mukhang talagang nakalimutan niyo na ang sakit ng gumaling ang sugat. Noong mga panahong yon, ang pamilya Xi ay sunod-sunod ang problema at sakit. Kung hindi dahil sa aking guro, matagal nang nawasak ang pamilya Xi. Ang sakunang yon noon, malinaw na kami ang tumulong para malampasan nyo. Ikaw at ang guro mo, pareho lang kayong mga manloloko, na mga mangkukulam. Ano ang sinasabi mo? Huwag niyong isipin na kasing galing maloko, kami gaya ng matanda. Sumpa ng pamilya pa. Susumpen din kita. Yang mga estilo mo, mga matatanda lang ang maloloko niyan. Anong panahon na ngayon? Ginagawa mo pa rin ang mga pamahiin at paniniwala sa mga demonyo. Pagbaba ko rito, una, para sa kasunduan sa kasal. Pangalawa, para sa kaligtasan ng pamilya Xi. 10 minuto na lang bago mag-alas 12. Kung bago mag-oras na yon ay hindi ko kayo tinulungan na gumaling at pinalayas ang masasamang espiritu. Huwag ninyong sabihin kayong dalawa kahit ang buong pamilya Xi ay mawawasak sa isang iglap, maglalaho ng parang uso. Sikon, hindi ko inakala na noong mga panahong iyon, ang tatay ninyo, ay nalinlang ng ganitong mga hokus-pokus, nagulo ang kanyang isip. Kaya pala sa loob ng maraming taon, ang pag-unlad ng pamilya ninyong Xi, ay hindi kasing galing ng aming pamilya Zhao. Noong panahong iyon, ang mga matatanda ay medyo naniniwala sa mga bagay na ito, mga pamahiin at kinaugalyan. Sa diba, noong mga panahong iyon, ang kalusugan ng matanda at Sheng ay talagang hindi rin maganda, kaya naisip na hindi gaano makakaapekto. Hinayaan na lang. Ang master mo noon ay nakatakas sa tatay ko. Hindi ibig sabihin na ngayon, makakatakas ka rin sa akin. Akala mo ba ang pamilya namin ay mga tanga? Atay. Kailangan ibigay sa akin ang pagpapasya. Gusto kong personal siyang. Jurujin. Hoy, ikaw, ngayong nahuli ka sa kamay ng pamilya Zhao. Malas mo na lang, huwag kang magmakaawa mamaya. Kung si kapatid Zhao ay handang kumilos, natural na masaya ako. Pa, hindi na ako mahirapan. Sabay mong sinaktan ang aming mga pamilya Xi at Zhao. Kahit mamalimos ka sa Beijing, wala kang matitirhang lugar. Kumilos na. Gapusin ninyo siya at ibigay kay Patriarch Zhao para pagpasyahan. Sigilan ninyo. Bini-bini. Huwag ninyong saktan siya. Si Sheng Tsui, nababaliw ka na. Sobrang. Huwag kang padalos-dalos, baka masaktan si Sheng Tsui. Maaming bisita ang nakatingin dito. Tsui, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Tsui,
Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, hanggat nandito ako, hindi ninyo siya masasaktan. May kasunduan kaming ikakasal. Ang kasunduan noon, yon ay isang biro lang. Ang matanda, hindi dapat seryosohin. At saka, siya ay isang mahirap lang. Ano ang maihahambing niya kay iyong Master Zhao? Kalokohan. Umalis ka agad sa walang kwentang iyan, kung hindi, agad kitang palalayasin sa pamilya Tsi. Patriarch Xi, itong kasunduan ngayon, tuloy pa ba o hindi? Ito bang mahirap na biglang sumulpot? Ay parang malapit sa anak mong babae. Ang pamilya Zhao ay hindi papayag na pumasok ang isang babaeng may maruming relasyon. Mukhang ang ating komersyal na alyansa ay kailangang pag-isipang muli kung may saysay pang ituloy. Paumanhin, kapatid Zhao, ito ay isang malaking pagkakamali lang. Bigyan mo ako ng kaunting oras, siguradong papayag si Chuyer. Napakasalan si Zhao Gao. Ang ating komersyal na alyansa ay hindi pwedeng matigil. Si Shengchu, bibigyan kita ng 1 minuto, lumapit ka agad sa akin. Mula pagkabata, kumakain ka sa pamilya. Ngayong kailangan ng pamilya, dapat mong isipin ang pamilya. Hindi na kailangang pag-isipan. Sa buhay kong ito, siya lang ang pakakasalan ko. Chuyer, hindi pwedeng ganyan kakasakim. Isipin mo rin ang pamilya. Huwag puro sarili lang. Sa mga nakaraang taon, nagsikap ako para sa pamilyang Xi. Nag-ipon ng kayamanan, nabayaran ko na ang utang sa pamilya. Tama na, di ba? Kaya, ibibigay mo lahat ng meron ka ngayon para sa walang kwentang ito. Lahat, tama ba? Wala naman akong dala ng ipinanganak ako. Ano pang mawawala? Si Linbay ang minamahal ko para sa kanya. Handang-handa akong isakripisyo ang lahat. Suyer. Salamat. Basta kasama kita, gagawin ko lahat. Hintayin kita. Ang tagal na. Mabuti. Napakabuti, Qi Shengchu. Kahit itali kita, dadalhin kita. Mas mabuting isipin niyo muna ang sarili niyo. 5 na lang minuto bago mag-12. Mamaya. Baka mawasak na ang pamilyang Xi. Huwag kang magpapanggap. Tama na. Qi Shengchu, sino ang pipiliin mo ngayon? Noong bata pa ako, sumusunod lang ako sa inyo. Parang manika na may tali. Hanggang sa nakilala ko si Linbay. Siya ang nagpaliwanag na may nararamdaman din ako. Ang nagpaliwanag na may lungkot at saya din ako. Sa mga nakaraang taon, nagsilbi ako sa pamilyang Xi ng buong puso, sapat na iyon. Ngayon, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Sa buhay kong ito, siya lang ang pakakasalan ko. Anong maganda sa taong galing sa bundok? Sa'yo? Dahil sa malubha mong sakit sa bato at sakit sa babae. 3 minuto na lang. Kung magsusori kayo sa akin at kay Xwir ngayon, ibibigay ko pa kay Lolo ang buhay ng pamilyang Xi. Kung pinili ka ni Qi Shengchu, ngayon, sisirain ko ang relasyon ninyo. Paumanhin sa lahat. May biglaang pangyayari, nagkulang kami. Ipinagpapaliban muna ang kasunduan. Ano ba araw? Maghahanda kami muli ng handaan para humingi ng paumanhin. Swir, anong ginagawa mo? Ibalik mo ang baso. Delikado. Kung gagalawin ninyo si Linbay kahit isang hibla, papatayin ko ang sarili ko rito. Sa oras na iyon, walang mag-aasikaso sa malaking negosyo ng pamilya Xi. Cheer, itong hampas lupang ito, karapat-dapat ba siya sa'yo? Kapag pinakasalan mo si Ji Zhao, makakaalis ng ligtas ang batang ito. Hindi mo kailangan gawin ito. Ako na ang bahala dito. May 1 minuto pa kayo. Sigurado ba kayong babaliktad kayo? Humingi ng tawad kay Xwir ngayon. May oras pa para magmakaawa sa akin. Ano naman kung sigurado? Ang pamilya Qi ay nasa tuktok ng tagumpay at sinasabi mo sa akin na masusumpa ang pamilya Qi at mawawasak. Mukhang ikaw, ang sira ulo, ang mga pamahiin na iyan, hindi na epektibo ngayon. Mamamatay ka ngayong araw. Ang mga ninuno ng pamilya Xi ay gumawa ng malaking kasalanan sa lambak. Nagdulot ng gutom at kamatayan, kaya ito ang kapalit. Kahit mamatay ako sa pagbagsak o sa gitna ng kalye, hindi ako magmamakaawa sa isang hampas lupang tulad mo. Ano? Ang barkong nagdadala ng kargamento sa ibang bansa, lumubo. Kailangang bayaran ang 5 beses na multa. At ang pinakamahalagang bodega numero 1. Kung hindi darating ang kargamento sa loob ng 3 araw, maghanda ka sa demanda. Ito. Paano ito nangyari? Wala na. Ang multang ito ang magpapalubog sa pamilya Qi. Impossible. Paano ito nangyari ng sabay-sabay? Wang yan, kunin ang kargamento sa bodega numero 1 at ipadala doon, baka sakaling umabot pa. Wang yan. Anong nasa mukha mo?
Anong nangyari sa mukha ko? Ang mukha ko. Huwag muna ang mukha, magpatingin ka sa ospital mamaya. Kunin mo ang kargamento sa bodega numero 1 at ipadala sa buyer. Bodega numero 1. Nasusunog. Ang mga kargamento sa loob. Lahat wala na. Ikaw ito. Ikaw ang may kagagawan. Ito ang kapalit sa inyo. Anong kapalit? Hindi ako natatakot. Ikaw talaga ang may masamang bibig. Aking binti. Mahal, okay ka lang ba? Ano nangyari sa akin? Huwag kang matakot, mahal. Pupunta tayo agad sa ospital para magpagamot. Siguradong itong swerteng bahay ang gumawa nito sa atin. Bago siya dumating, wala namang nangyari sa atin. Tama itong mapang-asar sa araw ng ating kasal. Pagdating pa lang, masamang pangitain na ang sinabi. Hintayin mo, pagaling namin, hindi ka namin palalampasin. Kaibigang Zhao, ang aming pamilyang Qi, ikaw na ang pag-asa. Tumayo ka lang diyan. Kung may sasabihin ka, diyan ka na magsalita. Huwag kang lalapit. Malaking sakuna ang dinanas ng aming pamilyang Qi. Sana huwag mong putulin ang ating alyansa. Kaibigang Zhao, kapag nakalampas na ang pamilyang Qi sa krisis, hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan. Ano ba, ang pamilyang sininyo, ganyan na ang lagay. Gusto pa kaming isama sa kapahamakan. Hindi pwede. Paano mo kinausap ang Pangulo ng Qi? Ang pamilyang Qi ay kahit papaano, ay kamag-anak natin at partner natin sa negosyo. Anong kamag-anak? Nabasura na ang kasal. Alam ko na, pero ang pamilyang Zhao ngayon ay mahirap din ang kalagayan, wala talaga kaming magawa. Pero hindi ko rin puputulin ang ating alyansa. Pansamantalang itigil lang muna ang pagtutulungan. Pag okay na ang pamilyang Qi, muli tayong magsasama, kaibigang Zhao. Huwag pong putulin ang alyansa. Ano ba? Naalala ko bigla, may gagawin pa ako sa bahay. Magkita na lang tayo sa susunod. Hoy, hintayin mo, hindi ka namin palalampasin ng ganun-ganon lang. Ikaw ang swerteng bahay na ito. Kung hindi dahil sa iyo, paano magkakaganito ang pamilyang Qi? May ginawa ka ba sa amin? Napanlilin lang? Ikaw muna ang asikasuhin mo ang sarili mo. Karma, hindi pa agad natatapos yan. Karma nila yan, talagang may ganitong pagsubok sa kapalaran nila. Maliban na lang kung sila mismo ang magsisi at humingi ng tulong. Kung hindi ako basta-basta makikialam, haharang sa karma. Ikaw ang karma. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Kung totoong naging multo ka, mas marami pang hindi magpapalampas sa'yo. Tay, huwag ka nang magsalita. Mag-sorry ka na kay Linbay. Saka lang siya tutulong sa iyo. Sige na tay, halos hindi na kaya ni Nay. Linbay, hindi. Manugang, mali ako. Tulungan. Tulungan mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako, alam ko na rin ang pagkakamali ko. Dati, bulag ako. Hindi kita nakilala. Naiintindihan ko na ngayon, ikaw lang ang para sa anak kong babae. Ang tanging lalaki sa kanyang kapalaran. Sa iyo lang siya dapat magpakasal. Sa isang tulad mo na tanging lalaki, para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Tama, tulungan mo kami. Magbibigay kami agad. Para sa kasal mo at ni Cheer. Hindi, diretso kasal na. Sige na nga, pwede kayong hindi mamatay, pero hindi kayo makakataas sa parusa. Piliin nyo lahat ng kapangyarihan at oras sa pamilya. Shengsu, sa natitira ng buhay. Sa wheelchair na lang kayo mamuhay. Walang problema. Ang kumpanya ng pamilya Si. Si Cheer lang ang kayang pangasiwa ang mabuti. Siyempre naman, si Chuir lang ang aming nag-isang anak na babae. Lahat ng pag-aari ng pamilya Qi, talagang para sa kanya iyon. Ayos na. Talagang gumaling. Salamat, manugang. Ang galing ng kamay mo. Ang tanong ko lang, itong pa ako. Maaari bang magamot din? Lumipas na ang pinakamagandang panahon para pigilin ang sumpa. Kung sa natitira niyong buhay ay magiging mabuti kayo at gagawa ng kabutihan. At maibsan ang galit at sama ng loob. Baka may pag-asa pa kayong gumaling. Salamat, manugang. Bulag ako noon. At nagkasala pa ako sa iyo. Salamat, Linbay. Pinili mong hanapin ako. Kahit nagalit sa iyo ang lahat at tinulungan mo pa ang mga magulang ko. Walang anuman. Nasaktan mo ang pamilya Zhao kanina. Mag-ingat ka sa mga susunod mong gagawin. Kung hindi talaga kaya, dito ka na lang sa bahay ng pamilya Xi. Si Zhao Gao, mapaghiganti iyon. Siguradong maghihiganti siya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Ang pamilya Zhao. Hindi ko sila tinatakot. Nandito na ako, hindi ako natatakot. Zhao. Kuya Linbay, sumama ka sa akin. May ibibigay ako sa iyo. Ano ba yon? Ang sikreto-sikreto. Malalaman mo pagdating natin. Ingat sa pag-alis, manugang.
ang Linbay na yon. Siguradong may paraan siyang. Gamutin kami ng buo, pero kalahati lang ang ginawa niya. Siya ang sanhi ng lahat ng problemang ito. Siguradong alam niya kung paano ito ayusin. Linbay, hintayin mo lang. Ano ba talaga ang ibibigay mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito? Isang napakahalagang bagay. Parang ang bilis naman ito. Pero okay lang. Payag ako. Huwag kang magbiro. Ito ang ibinigay sa akin ng lolo ko bago siya namatay. Sinabihan niya akong siguraduhin. Sa iyong sariling mga kamay. Galing kay Loloxy. Lenan. Hindi ko alam kung ano ang laman, hindi ko pa kailanman binuksan. Ang mga tao sa larawang ito ay ang aking mga magulang. Sila. Kuya Linbay, ano ang nangyari? Tio Lin at tita. Paumanhin. Hindi ko alam. Huwag kang humingi ng paumanhin. Ako pa ang dapat magpasalamat kay Lolo. Kung hindi, wala talaga akong bakas. May iba pa bang sinabi si Lolo sa'yo? Sinabi ba niya sa'yo kung sino ang mga lalaking nakaitim? Wala. Pero, may napansin ako. Baka may kinalaman sa pagkakakilanlan ng mga lalaking nakaitim. May iba ka pang napansin. Yesed, tingnan mo dito sa larawan. Ang dalawang lalaking nakaitim ay may markang itim na plum blossom sa kanilang pulso. Maaaring ito ay isang uri ng pagkakakilanlan nila. Tama. Ang markang plum blossom na ito, malamang ay simbolo ng kanilang organisasyon. Isang sagisad. Kaya lang, bakit hindi ko ito narinig? Aling underground organization ang may simbolong plum blossom? Kuya Linbay, iniisip mo ba kung paano malalaman? Ako'y napakakilanlan ko ng mga lalaking nakaitim. Bakit hindi mo ako sinabay sa paghahanap? Medyo mapanganib kasi itong bagay na ito, ikaw ay. Kahit gaano kadelikado, sasamahan kita. Nakatakda na akong maging iyong nobya. At saka, huwag mo akong maliitin. Ano ang ginagawa mo? Pinapahanap ko na ang aking team ng mga bakas. Malamang may resulta na agad. Ikaw, isa ka pang hacker. Siyempre naman. Dito ako nagsimula noong bata pa. Kung hindi, ano sa palagay mo? Kung sino ang nagtanggol sa malaking kumpanya ng Xi. Sa napakaraming cyber attack. Ako ang nangangalaga sa cybersecurity ng pamilya Xi. Salamat. Shengsu. Bakit mo sinasabi ang mga ito? Sige, gabi na. Matulog na tayo. Tulog. CJ, Anong iniisip mo? Nasa kabilang kwarto ang guest room. hindi ba tayo magsasama sa pagtulog? Hindi pa tayo kasal. Matulog ka na. May mga bagay pa akong ayusin. CJ, magpahinga ka rin ng maaga. Good night. Okay lang. Ano? Nandyan pa ang supplies? Sige, pupunta na ako. Kuya Linbay, Shengsu. Ano nga? Lalabas ako. Na-resolve na ang krisis sa kumpanya. Tumawag lang mula sa warehouse. Yung nasa warehouse isa. Importanteng supplies na ilipat kahapon sa warehouse dalawa. Nasa opisina tayo. Siyempre naman, para sa lahat ng kumpanya. Sa'yo na. Babalik na sa normal ang lahat. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Titingin lang ako. Babalik agad. CJ, maganda nasa bahay ako. Iayos ko pa. Ang karma ng pamilya Xi. Pero ang sumpa, napigilan lang. Para masolusyonan ng tuluyan, kailangan pang magtagal. Ang paggawa ng mabuti ng pamilya Xi. Walang problema. Inayos ko na. Muling binuksan ng pamilya Xi. Ang orphanage at welfare support ay itinatag ng lolo noon. Ang lang ipapakahinakulahan. Kapag may panganib, hawakan mo ito. At bulungin mo ang pangalan ko. Teka, may nakalimutan ka ba? Ayaw mo. Binibining Chi, kung ayaw mong masaktan, makipagtulungan ka. Anong gusto ninyo? Magkano? Magbibigyan ko kayo. Hindi pera ang habol namin. Sexual. Patayin niyo na lang ako. Hindi ganoon. Gusto lang naming tulungan kami.
ng konti, binibining si. Pagkatapos ng lahat, ang hacking skills mo ay kabilang sa pinakamagaling sa buong bansa. Sino kayo? Anong gusto ninyong gawin ko? Kuya Linbay, tulong. Ako. Gusto ka naming makilala ng aming boss. Malalaman mo pagdating. Nasa panganib si Sheng Tzu. Nawala ang koneksyon. Ang pupuntahan ni Sheng Tzu siguro sa kumpanya. Anong nangyari, manugang? Bigyan mo ako ng kotse. Pupunta ako sa kumpanya. Nasa harapan ang kotse. Hanapin mo gamit ang susi. Boss niyong si Sheng Tzu. Kakadating na ba sa opisina? Wala po kaming nakita. Si Boss Zico ba ang hinahanap ninyo? Kailangan po magpa-appointment muna. Mula sa bahay hanggang dito, 10 minutong lakad lang. Mahigit kalahating oras nang umalis si Sheng Tzu. Imposibleng hindi pa siya nakakarating. Pinipigan na ng pamilya Zhao ang Tsi Corporation. Handa nang sakupin. Pagkatapos ng ilang araw, kapag natapos na ang pagbili ng pamilya Zhao sa buong Tsi Corporation, akin na ang lahat. Tingnan natin kung makakapal pa rin na mukha yan si Sheng Tzu. Tama ka, Bro Zhao. Binigyan mo siya ng pagkakataon, hindi niya inalagaan. Ngayong babalik siya sa'yo. Asong tagahabol na lang siya sa hap mo. May mga bagay, kapag lumampas ang pagkakataon, wala na. Talagang imposible na siya ay magkaroon ng pagkakataong makapag-asawa sa pamilya Zhao. Sa oras na iyon, lalaruan ko lang siya. Pagsawa na ako, hindi ko kayo makakalimutan. Mabuti ka talaga, Bro Zhao. Asahan ko na lang iyon. Sino kayo? Ano ang pakay ninyo? Ako ang General Manager ng Zhao Corporation. Mga maliit na gwardiya lang kayo, humahang pa sa akin? Hinahanap ko ang boss ninyong si Tsi. Wala po ang boss namin. Sabi mo wala, di wala? Itingnan ko nga mismo sa opisina. Zhao Gao. Anong ginagawa mo rito? Ikaw pala itong manggagaway. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw na ang nagpakita. Anong pakialam mo kung bakit ako nandito? Hindi magtatagal, ang buong pamilya Tsi, kasama si Tsi Sheng Tzu, ay magiging akin. Maaga akong dumating para tumingin, bawal ba? Alam mo kung saan pumunta si Sheng Tzu. Alam ko, ano naman? Anong kinalaman mo? Isang probinsyanong hamak ka lang. Kahit sawa na ako kay Tsi Sheng Tzu. Hindi ka pa rin karapat-dapat. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Sheng Tzu? Bitawan mo ako. Hindi ka karapat-dapat na sagutin ako. Basura. Patayin niyo siya. Sino ka ba para hawakan si Bro Zhao? Huling tanong ko na ito. Saan talaga si Sheng Tzu? Baliw ka ba? Hinahanap mo si Tsi Sheng Tzu. Bakit ako ang tinatanong? Mukhang hindi ka matuto hanggat hindi mo nakikita ang kabaw. Hinampas mo ako? Ibubuwis ko ang buhay mo ngayon. Wala akong oras para mag-aksaya sa inyo. Huling pagkakataon na ito. Sabihin mo sa akin kung saan mo dinala si Sheng Tzu. Kung saan mo siya ibinilanggo. Hindi ako ang gumawa nito. Paano ko magagawa? Nakidnapin si Tsi Sheng Tzu. Ayaw mong sabihin, ha? Sigurado ka, ayaw mong magsalita. Talagang hindi ko alam, Matigas pala ang buto mo, sasabihin mo o hindi. Ngayon, sasabihin mo na, di ba? Ayaw ko na. Sumabog na, talagang sumabog, ako talaga. Hindi alam. Di naman halata sa kanyang itsura. Na ganito pala katibay ang bibig niya. Alam kong mali ako, pero talagang hindi ako ang gumawa. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Ipatawad mo na ako. Talagang hindi ako. Gumising na si Miss Tsi. Nakarating na tayo. Sino kaya ang may pakana nito, ang mga Zhao ba? Hindi disiplinado ang mga ito, parang hindi galing sa mga Zhao. Ang makapagsanay ng ganito. Nga, kailangan kong tawagan si Kuya Linbay. Kuya Linbay, Nakidnap ako. Patagalin mo ang oras. Sasaklolo ako sa'yo agad. Sa hilagang labas ng lungsod. Mukhang talagang hindi ikaw ang gumawa.
Bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Talagang di na kaya. Anong ginagawa ninyo? Ito ang bisita na inutusan kaming kunin ng aming pinuno. Pakiusap, ipaalam ninyo. Maghintay kayo rito, ipapaalam ko. Papasukin ninyo sila agad. Narito kami sa harap ng dakilang pinuno. Mabuti, magpahinga na kayo. Opo, Dakilang pinuno, sino nga ba talaga? di ko inaasahang ganito kabata. Ang taong hinahanap namin. Bakit nakatayo pa si Miss C? Maupo na po kayo. Sabihin mo na. Bakit po napakahirap ng paraan ng dakilang pinuno para dalhin ako rito? Ano po ang dahilan? Inanyayahan ko kayo para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Naniniwala akong magkakasundo tayo. Huwag kayong mahiya, Miss C. Medyo magaspang ang mga tauhan ko. Patawarin ninyo sila. Babalik ako para humingi ng paumanhin. Bakit po ako inanyayahan rito? Di naman karapat-dapat ang aming pamilyang si sa ganitong pagpupursige. Ang pamilya C ay wala talagang halaga. Pero ikaw, Miss C, ikaw ang may halaga. Ang galing mo sa computer. Hinahangaan namin yan. Baka ma-disappoint kayo, matagal na akong hindi nakahawak ng computer. Kung may mga bagay kayo sa negosyo, baka matulungan ko pa kayo. Nakakatawa ka naman, Miss C. Kung hindi ka humawak ng computer, sino yung tinatawag na snowflake? Ang number 1 na babaeng hacker sa ilalim? Malayo ang pinuntahan namin. Pa kay Miss C, sana maintindihan nyo kami. At makipagtulungan. Huwag nyo sanang gawing mahira. Pa sa lahat. Ano gusto ko hackers? Wala akong computer, wala akong magawa. Wala akong sariling computer ngayon, wala akong magagawa. Dalhin nyo rito. Ito ang pinakabagong modelo na binili ko mula sa ibang bansa. Pareho ng ginagamit ni Miss C. Galing sa isang customizer. Buksan mo. Ano ito ang official package system of customs. Ano ang balak nyo? Ito ang official package system of customs. Ano ang balak nyo? Wala namang masama. Kailangan lang namin na tulungan kami ni Miss C sa pahinang ito ng system. Kunting pagbabago lang ng data. Naniniwala ako na kayang-kaya yan ni Miss C. Iyan ay, hakin mo sa sa'yo. Hindi mo natatamay. Iyan kaya hindi. Hakin mo sa sa'yo. Hindi mo natatamay. May paraan kami sa opisina tungkol sa risk. Kung pa sa magiging kita, wala yan. Pasensya na, hindi ko magagawa ang mga iligal na bagay. Hanap na lang kayo ng iba. Pasensya na, hindi ko magagawa ang mga iligal na bagay. Hanap na lang kayo ng iba. Miss C, sana ay maayos nating. Matapos ang partnership na to, kung hindi. May sarili kaming paan para mapilitan itong magpatuloy. Pero, sa tingin ko ayaw mo, ng ganong klaseng partnership, tungkol sa safety, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng partnership, ibabalik ka namin ng buo. Walang makakaalam na nandito ka. Ibabalik ka namin ng buo. Walang makakaalam na nandito ka. Impossible. Sabi ko na, hindi ko gagawin ang mga iligal. Na makakasira sa bansa. Kaya nyo, kayo na ako. Naniniwala ako lahat, may maghiganti para sa akin. Na makakasira sa bansa. Kung kaya nyo, patayin nyo na ako. Naniniwala ako na balang araw, may maghiganti para sa akin. May tapang ka. Gusto ko yan. Ganito na lang, sumali ka na lang sa aming winter organization. Kahit anong kondisyon, sabihin mo lang. Huwag nyo nang asahan na magtrabaho ako para sa kriminal na organisasyon nyo. Huwag ka munang tumanggi. Tulad ng mga karibal ng pamilya nyo. Tulad ng pamilya Zhao, kayang-kaya naming puksain. Kapag sumali ka sa amin, maaari nating itaas ang pamilya Chi bilang isang pangunahing pamilya sa buong bansa. Ang ganitong klaseng kasaganaan, magdudulot ng kapahamakan balang araw. Ikaw, mukhang ayaw mo na magandang pakikitungo. Gusto mo na masama? Maghahanap ka ng away? Mukhang ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Hinahawakan mo pa ang babae ko, mukhang sawa ka na sa buhay. Kuya Linbay, hindi ka tumawag ng pulis? Para sa mga basurang ito, sapat na ako mag-isa. Sino ka ba? Mangungulit ka sa aming lingdong? Ayaw mo na mabuhay? Patayin niyo siya. Tumakbo ka na, Kuya Linbay. Hindi sila ordinaryong kidnapper. Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na. Kuya Linbay, Aray.
Hindi pwede. Kahit ako, hindi ganon kadali. Hulihin silang dalawa. Sino ka talaga? Ang taong kukuha sa buhay mo. Binabalaan kita. Kung gagalawin mo ako. Huwag na. Suko na ako. Hindi na ako ulit. Anong organisasyon kayo? Ano ang tatak ng plum blossom sa kamay mo? Kami ay mula sa Lingdong Organization. Lahat ng miyembro ng aming organisasyon may ganitong tatak sa kamay. Linawin mo. Ano ang trabaho ninyo? Ilan kayo? Magsalita ka. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Ako ang responsible sa Outer Hall. Nakapasok kami sa iba't ibang industriya. Maraming miyembro. Ginagawa ko ang lahat ng bagay na kumikita at lumalawak ang impluensya. Pero kaamihan, tulad nito, mga illegal. Outer Hall. So meron pa kayong ibang hall? Bukod sa Outer Hall, meron kaming Dark Hall. Ano ang ginagawa ng Dark Hall? Amihan sa miyembro ng Dark Hall ay mga sinaunang mandirigma, pangunahing humahawak sa mga bagay na nangangailangan ng malakas na puwersa. At intervention. Sa Outer Hall, bukod sa akin, wala nang ibang malakas. Naalala mo ba ang pagpatay sa buong pamilya Lin sa Yanjing mahigit 10 taon na ang nakalipas? Organisasyon niyo ba ang gumawa noon? Medyo may alaala ako. Ang Dark Hall ang humawak noon. Ang Dark Hall ay direktang nasa ilalim ng Alliance Leader. Wala akong kinalaman doon. Magpatuloy ka. Nasaan ang Dark Hall at ang Alliance Leader? Anong lakas nila? Direktang kontrolado ng Alliance Leader ang Dark Hall. Ang lokasyon nito ay misteryoso. Mas malakas ang lakas ng pinuno ng Antang kaysa sa akin. Hindi ako makakaharap ng 10 galaw sa kanyang kamay. Ang pinuno ng alyansa ay hindi pa nakikipaglaban noon. Ang kanyang lakas ay hindi masukat. Kung gusto mong mabuhay, kainin mo ito. Ako. Alam ko na sinabi ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Iligtas mo ang buhay ko. Sa loob ng 7 araw, humanap ang paraan para makipagkita sa pinuno ng alyansa at pagkatapos ay sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ng panlunas para sa susunod na yugto, isang panlunas. Maaari kang mabuhay ng 7 araw dito. Gagawin ko sigurado ang misyon. Huwag mong isipin na gumawa ng anumang kalokohan. Ang laso na inilagay ko. Walang sinuman sa mundong ito ang makakalunas dito. Paumanhin. Nahuli ako. Sapat na ang makita ka.